May recraft nga, wala namang ay mula din ito, medyo ba sa may semento na. Sus, gumuho. Bato na walang simento. Basta kinamada ka Basta kinamada lang, walang simento. Kita, si halaang yan eh. kita mo pa naman yung ano nito, oh. Sa traktura. Oh, tingnan nyo. Simento ba yan, oh? Oh. Yan, yung tira na yun. Grabe naman ito. Sisigaw Oh. dyan. Gamit yung magkukuhan. Oh. Oh. Ang ganda ng riprap, ano, walang simento. Pero madadaanan natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa simula. Ngayong araw, ang i-update natin ay itong East-West Road. Titingnan natin kung ano na ang kalagayan ng kalsada na ito. At may haba ang kalsada na ito na magmula sa Luok papunta ng Silang Cavite na 40 kilometers. Nandito tayo ngayon sa Luok na Sugbo, mga kabintor. So, yung nandyan, dead-end na yan. Papunta na yan ng Barangay Luok. Doon sa pinaka main highway nitong lugar na ito. So ngayon, ito ang tinatawag na East-West Road. At babaybayin natin ito at i-update natin kung ano na ang mga nangyari sa daan na ito. At lalusot tayo ngayon, papunta naman doon sa Silang Cavite. Grabe pala talaga nangyari dito noong kasagsagan ng bagyo. Oh, pati yung poste na yan, oh. Pati dito. Kung makikita natin dito, halos ang buong kalsada ay matatakpan ng maraming putik dahil sa mga landslide na nakikita ko nangyayari dito. At ito ay ang resulta sa sunod-sunod na bagyo na tumatama dito sa atin. Okay mga kabintor, tingnan muna natin dito itong landslide na nangyari dito. So yan po ang kasalukuyang nangyayari dito. Pero matagal na ito mga kabintor, nadagdagan lang ito noong bagyo. Grabe pala nangyari dito. Landslide dito. Yung itaas na yan, kalsada na rin yan. Yung itaas na yan. Itong kalsada na ito mga kabintor, yan mula dito sa ano na ito, yan mula dito sa portion na ito, ito halo na ito. Kung titingnan natin yan dito, halo na yan mga kabintor, oh. Halo. So mula dito sa ano na to, delikado na ito kasi halo na ito, yan mula dito, oh. Wala na itong laman mula dito sa ano na ito. So, yan po ang makikita natin dito, oh. Halo na yan, wala nang laman dahil sa landslide. Makikita natin dito ang laki talaga ng pinsala na dulot ng landslide na nangyari dito sa lugar na ito. Ito mga kabintor, itong portion ng kalsada na ito, kaya ko hinintuan ito dahil dito noong una mayroong puno ng mangga dito sa gitna ng kalsada na ito, pero ngayon pinutol na nila. Pero yung simentadong daan dito, yung simentadong kalsada, hindi pa rin nila naidugtong kahit ilang metro na lang yan ang layo yan. So dito banda sa gitna na yan mayroong puno ng mangga dyan, at sa wakas naputol naman, pero ngayon rough road pa rin yung kalsada, hindi pa siya nadugtong. So tuloy-tuloy tayo doon. Yun yung may mangga na puno, punong mangga dyan sa gitna ng kalsada. Ngayon ay tinanggal na nila, pero hindi pa rin sinimento. Tara, daanan natin.
Nakikita ko rin sa pagdaan ko dito, ang landslide dito ay kaliwat kanan. Dito may landslide na naman, oh. Nangyari ito sa kasagsagan ng bagyo. Yan, oh, ang laking landslide dito. So, tuloy-tuloy tayo doon. So, isang sasakyan na lang, one way na lang ang makadaan dito na sasakyan. Yan, oh, buti na lang at inayos sa Manila. Ang laking landslide dyan. Something dito. Makikita rin natin dito na ang ibang porsyon ng kalsada ay bitak-bitak na kahit bago pa ito. Hindi lang natin alam kung ito ay substandard o dahil sa kinalalagyan ng kalsada na ito, dahil sa lupa na kinalalagyan ng kalsada na ito. So dito makikita natin merong mga nahuhulog na motor galing sa taas, no? Sa gitna na rin ng kalsada. Kaya kung kayo ay pupunta rito, doble ingat dahil malalaki ang mga bato rito. Dito, landslide na naman itong mga bato na ito. Sus, ang lalaki ng mga bato, nasa gitna na ng kalsada, oh. Yan po. Pagdating ko dito mga kabintor sa lugar na ito, may nakausap akong isang mamamayan dito. At tinuro niya sa akin ang riprap na substandard ang pagkagawa. Kaya dahil sa simpleng ulan lang, ito ay gumuho at ito tinitingnan namin ang pagkagawa ng riprap na ito. Hindi naman samento yan eh. Putik. Doon o, yun doon sa may dulo. Puta ng mga kontraktor na yan. Palibasin sila yung malalakas ng gobyerno. Yung gusto kumite, ayaw. Dito, parang ito yan. Andyan o, may dulo yan o, putik. Oo, talaga naman. Oo. Yan o. Ay gumuho, ano? Ay, paano nga hindi guguhitin nyo ito? Ayan eh, oh. Hindi naman ito semento eh, oh. Lupa eh, oh. Oo nga, no? Ano yan, oh. Oh. Grabeng kontraktor yan. Aba, oh. Ay, anong hindi guguho yan, oh. Lupa, oh. Wala namang sementong nagpakapit, oh. Lupa nga, no? Malambot, oh. Oh. Oh, sus. Oh, yun yung... Pambihira. So kaya pala gumuho ito. Dahil dito sa... dito, ipa, oh. Yung kwan. Yan. Bali-buli ng gobyerno. Ito mo yung portion ng kwan. O, ito yung meron ng kwan. O, ayan eh, o. Mayroon ng tambak, pero ito... O, ito mo yung walang tambak. O. Ayan eh, o. Lupa, o. Lupa nga. O. Kaya pala Ay, gumuho sa ulan yan. pala, Dito, oh. Oh, sa ulan pala ang tunaw na yan, oh. Oh. Sus. Sus. Pambihira. Oh. Tingnan mo yun, oh. Yung mga lupa yun eh. Ang lambot, no? Tapos, oh. Walang. Sinisira lang nila ang... Pati doon, yung kalsada doon. Ah. Wala pa nga ilang taon pa lang yun. Ay, palpak nga eh. Kahit sino yan, ano ba tingin dyan? Oh. Oh. Ah, grabe. Kahit walang walang puwersa eh. Ay, sa ulan nga lang. Sa ulan init. Yun mag...
Kuko na. Oh. Wala naman samentong ginamit. Putik. Ito sa local government na project ito, ano? Ba? Oo, national. National to. National ito. Sige, sige, ano Gawa to. ito para magiging expressway ito eh. Kung makikita no, ang project na ito ay substandard talaga ang pagkagawa. Hindi pa nga tapos, ito ay sira na at manghihingi na naman ito na panibagong budget para matapos ang proyekto na ito. Mga bagong Pero mga bago nga, kaso nga lang yung ano nila dyan. ay, wala eh, palibasi liblib, hindi walang kasi yung nakakakitang tao. Oo. Oh, ay di. Ano di guguho yan? Oh. Dito binaba kong muli ang gumuhong riprap dito at tiningnan ko ang mga materialis na ginamit dito. So substandard talaga ang paggagawa dito. Halos walang nilagay na semento. So gumuho. Bato na walang semento. Basta kinamada lang, walang semento. Kita Ihala yan eh. kita mo pa naman yung ano nito oh. Traktura. Oh, tingnan nyo. Semento ba yan oh? Oh. Yan, yung tira na yun. Grabe naman ito. Oh, Yan. Gamit yung magkukuhan. oh. Oh. Maraming kukumit niyan. Maraming manunood, mababiral yan. Oh. Hindi, ipakita lang natin kasi ano ito eh. Public kasi ito. Oo, ay tao na. Oo, tayo nag... Kasi dapat talaga din tayo sa atin yan. Oh, isa tayo sa nagbabayad dito kaya dapat talaga ano. Oh. Pilipinong gumastan yan eh. Oo. Oo. Kaya may karapatan talaga silang magano dito. Talaga may karapatan tayo dyan. Oo. Oo. Butin lang at pahinto mo ako doon. Ibig sabihin, Kasi hindi ko- nakarecord yung atang Oo, usapan. naka-record ito. Oo. Tayong kinukuhanan ng buwis ng gobyerno. Ay, sila namang malalaki, palibasag sila yung matitigas. Oo. Oh, ay naobran yan. Yan ang may hindi na nagbibisita na approve. Ano na ang mga approve yan kung hindi sila malalakas? Oh, Titingnan ko pa dito doon kung ano pa ang mga... ako hindi natatakot sa ano tawag dito. Hindi niya makakapanood ng... Oo, kasi ano natin wala to eh. naman eh, oh. Wala talaga. Oh, ay ikaw, gaya mo, vlogger ka. Gabi, natatakot. Totoo wala naman. Oo. Totoo Asus. wala naman yung ini-expose. Oh, kahit sinong taong tumingin yan eh. Kung hindi totoo. Sige, ano natin ito. Iparating natin sa kanila. Baka makarating sa kanila. Pero may dapat yung oo, sistema. sa konting ano lang natin, sa konting ano natin, pakikialam natin, baka mabigyan ng ano, aksyon. Para sa missionary. Medyo kumapit-kapit na ito, hindi mo matutog ka. Pero doon talaga, halong putik eh. Oo. Ang tawag dito? Mount Ipos. Mount Ipos. Oo. DPWH project. Oo. DPWH project. Oo. Okay, ito yung project nila dito. So, walang simento, bato lang yung pinagpatong-patong. Oo. Knowledge gastroman eh. Hoy, gising! Oo. Aba, ay nasa sila. Na-approve yan. Ay tatan over ng... Aba. Ayan, di na nag-collapse. Oh, talaga naman project na ito. Oo. Ito, tiranin mo may yung niyang lupang yan. Yung tawag dito, sinong ano, bilyar. Mr. Bilyar, anong tawag niya? Bilyar na ano, panikwan.
Ah, Mark. Oo, si Mark Villar. Mark Villar, oo. Tama oh. Oo. Anong ginagawa? Basta mapicturan lang siguro ito. Oo. Tapos approve na agad. Diba? Yan na may mga engineer na nagbibisita dapat. Ibig sabihin, ulan lang talaga ang nagpaano Oo, niyan. ulan. Walang puwersa na... Ano ba magiging puwersa? Wala pa namang dumaan dito ng mga lalaking ano, no? Kaya... Diba? Ula, patao. Ayan eh, oh. Timo, oh. Patakla ng ulay kumarak na eh, oh. Hindi Oh, na. kaya mula ng paa eh. Okay. Tiranin mo si Villar. Si Mark. Oo. Mga tao mo. Okay, thank you. Thank you. Sa lahat po ng kinaukulan, DPWH Cavite at sa Batangas, pakibisitan man itong project nyo dito sa East-West Road. Pakitingnan at kung okay ba ito sa inyo. Ito din kasing sa Senate, Upper at sa Lower House, puro Duterte na lang ang naririnig dating inimbestigahan. Itong mga ganitong usapin, wala man lang tayong maririnig. Ilang taon na ninyong inimbestigahan niyang Duterte, lalo lang ninyong pinalakas niyang Duterte. Itigil na ninyo yan! Pero sa usaping ganitong mga proyekto sa pagkain, sa kalusugan, sos, wala kayo, tamimi kayo, mga buwisit kayo. Yan mga kabintor, ang tulay dito. Hindi pa po tapos ang tulay dito mga kabintor. At titingnan natin kung makadaan ba tayo. Baka hindi tayo makadaan dyan. Delikado. So akala ko ba ay tapos na itong tulay dito. Pero so far ito ang makikita natin dito. Rough road naman. At tingnan natin kung makadaan tayo dyan. So grabing daan. Parang hindi tayo makadaan dyan dito. Delikado. Delikado mga kabintor, hindi siya madadaanan. So hindi ko kayang daanan ito. Yan, hindi ko kayang daanan yan. Oh, delikado. So hindi ko kayang daanan ito. Delikado tayo dyan. Pagdating dito, okay, wala talaga, hindi kaya. Grabing daan, pero dito kung pwede naman, ito kaya ko ito. Pero pagdating natin dito, ay hindi kaya mga kabintor. Mahihirapan ako dito. Yan, hanggang dito mahihirapan ako dito. So talagang hirap ako dito mga kabintor. Hindi kaya. So mga kabintor, gusto ko sanang daanan itong kalsada na ito. Ang problema lang, talagang mahihirapan ako dito. Disgrasya lang ang abutin ko dito, tumba-tumba lang ang abutin ko dito. Kaya hindi ko napipilitin at maghahanap na lang ako ng alternative road para madaanan natin. Papunta naman tayo ng Baylane. So ito po ang sitwasyon natin dito. Dito naman banda, kung makikita natin yan, yan, kalsada na. Napakaganda na ng simentong daan dito. 4 lanes.
Kaso nga lang, pagdating mo dyan, paano ako makaakyat dyan? Napakahirap akyatin. Oh. So yung tulay na yan, akala ko ay tapos na, hindi pa pala. Kasi ang information na pumasok sa akin, dumating sa aking kaalaman, itong tulay na ito ay tapos na daw. Pero so far yan ang makikita natin sa tulay na ito, hindi pa siya tapos. Yan po, hindi pa siya tapos. Tapos dito, may naglalaba doon. Nakyat ko itong tulay na ito at ito ang makikita natin dito. So yun, hindi ko maakyat yun sa pamamagitan ng motor dahil sobrang lalim ng lubak. Itong nakikita ninyo ngayon ay ang bayan ng Aguinaldo at dito dumadaan ang kalsada na East-West Road. At pagdating nyo dito sa bayan na ito, ang East-West Road na kalsada ay putol pa. So maghahanap ka ng alternative road para makadaan ka naman sa karugtong na kalsada nitong East-West Road. Okay mga kabitor, nandito na ako sa bayan ng Aguinaldo. So itong kalsada na ito ay karugtong pa rin ito sa East-West Road. So ngayon tatagos tayo ng Silang, Cavite. Okay mga kabintor, nandito na tayo sa Partihan 4. So itong nakikita niyo ngayon, karugtong pa rin ito ng East-West Road. Pero yan dyan ay ano yan, dead end. Tapos tatagusin na natin ito, papunta na tayo ng Indang. So papunta ng Indang, tapos Silang. So yun ang tatahakin natin ngayon. So tara! Pinutol-putol ko na lang ang video natin dito sa East-West Road dahil sobrang mahaba na. Pero ito ang kabuuan ng ating paglalakbay dito sa kalsada na ito. Dumadaan tayo ng mga makikitid at mahihirap na daan dito sa East-West Road dahil hindi pa ito tapos. Hindi ko lang alam kung kailan ang target date nito para matapos ang kalsada na ito. Dito nga makikita natin dito, may kinukumpuni pa silang tulay dito. Yan, puspusan pa ang paggawa nila sa tulay na ito. Hello mga kabintor, so nandito tayo sa dead end nitong East-West Road. So ngayon, may dumadaan dito kaninang nakamotor. Tinatanong ko kung tagos na ba ito ng Silang. Pero ang sabi niya sa akin, itong kalsada na ito, pwede na daw matagos ito sa pamamagitan ng motor. Kaya susundan natin yung sinasabi niya at babaybayin natin yung daan na yan. So ngayon, ito ang makikita natin dito, sobrang liblib. Yan, oh. Hindi ko alam kung sakop na ito ng Indang. Pero tagos na daw ito ng Silang. So yan, tatagusin natin yan. Yan, ito yung karugtong. Papunta na ito ng Silang. Yung kalsada na yan. Pero dito tayo lumusot. Sa maliit na farm na yan. Yan tayo lumusot. Galing doon sa malaking kalsada. Tapos ito naman yung karugtong ng East-West Road. So hindi tayo makapasok dahil naka barbed wire. Yun. Hindi tayo makapasok dyan. Hindi tayo makatagos. Dahil hindi ako makalusot dahil sa harang na nilagay dito.
Umikot na lang ako at dumaan sa bayan ng Indang at hinanap ko ang karugtong ng kalsada na ito na mula dito sa Indang papunta naman ng Silang, Cavite. Okay, ito na yung mula sa Indang papunta naman ang Silang, Cavite. So dire-diretso na tayo papunta ng Silang. Diretso na itong daan na ito. So makikita nyo ang laki ng kalsada dito. So hanggang sa muli natin mga video Lone Venture. At tayo ay tuloy-tuloy na sa Silang.